So what's up guys, Alvin here. Pag-usapan na naman natin ang mundo ng Pinoy basketball. Alam nyo na. So sa mga nagsasabi na naantok sila sa pagsasalita ko, na boring daw ako mag-explain. Sorry na, hindi ako magaling talaga na vlogger. Baguhan lang ko, pasensya na. So advice ko doon sa mga nagsasabing naantok ako, inaantok sila pag nakikinig sa akin is pag mga oras ba kayo natutulog, 9 p.m, 10, mga ganong oras kayo makinig sa akin para alam mo yun, ako nagawin yung pampatulog. Sinakaya sa inyo, inaantok kayo pag nagsasalita ako di ba? So yun na advice ko sa nila. So ano pala tag dito, thank you kay kay JM Calma na nagbigay ng ticket nung Saturday, kaso di ako nakapunta. Player siya ng Northport Batangpier. Na congrats nung Sunday, naging player of the game. Sobrang humble nitong player nito, sobrang bait niya talaga pagkausap. Like, parang pag sinabi niya, ilan ba kailangan mong ticket? Kumbaga, gets mo, parang pagka kasi ikaw, player dun sabihin mo, wala, bibigay mo 2 or ganyan, 1. Pero tatanungin niya talaga na, ilan ang kailangan mo? Kasi, grabe. Sobrang bait ni JM Calma. Actually, madami na mabait na players din, like katulad ni Di naman dahil sa binigyan ng ticket, mabait na, di ba? Pero, alam mo yung pagkausap mo sila, ganon. Tulad ni Motaw Tua. Yun, ang bait ni Motaw Tua talaga nung siya pa lumabas nun. Siya pa nagbigay ng ticket kasi minsan ang nagbibigay syempre ball boy or kamag-anak nila. Diba? So, siya pa talaga yung lumabas para, ibigay yung ticket, ganun. Tapos, sabi niya, picture tayo, diba? Pero gets mo naman kasi, alam mo naman kasi fan, na magpapapicture ka talaga sa kanya, di ba? Pero siya talaga, picture tayo, ganyan. Nakalimutan sinabi, parang, hindi sure kung nag-English nun Pero masasabi, picture tayo, ganon. Sobrang bait na tao, Tua. Sino ba? Si Robert Rendon, yun. Mabait yun, sobrang bait nun. Madaling kausap, nakipag-usap, talaga. Pag-conversate, mabait to si Robert Herndon. Si naalala ko dati, nag-grocery ako. Tapos, bila na lang tumawag sa akin si Bradwin Ginto. Yun, sobrang bait nun na tao, sobrang humble nun. Dali kausap sa Instagram, pag nagchat-chat kami, wala lang, tanong lang, usapang basketball, ganun. Bila tinawagan niya ako din, yun nga, balik tayo sa grocery, like, sabi niya may extra daw ticket siya, baka pwede ang manood. Siyempre, kaya naman tangyan. Tsaka PBA yun, manood ka PBA live. Sobrang swerte mo na nun. Bibigyan ng ticket, diba? Ikaw pa inalok. Alokin ka ng PBA player manood. Kung may time ka naman, diba? Siyempre manonood ka. Sobrang bait yun. Bradin Ginto, sobrang bait nun. Alis lahat naman ng player, mabait talaga. Sobrang bait nilang lahat. Sobrang humble nila. Akala nyo nayayabangan kayo sa kanila, sa dating nila, pero hindi. Mabait talaga sila in person. Siguro, yun nga, hindi ka siguro pinapansin kasi lalo na pag game time, diba? Siyempre, focus sa game nun. Hindi mo masisisi sila kung di mapagpa-picture, diba? So, ang topic natin today ay ang rumor na matitrade si Chris Newsome ulit sa Phoenix. Ang kapalitan daw ay si Richie Rivero. Comment ko dito ay pwede yung trade na yon, kaso para sa akin hindi pa fair. Hindi pa fair kasi sobrang established na ni Chris Newsome. Tsaka player na ng Gilas, diba? Kasama na siya ngayon sa, alam mo yun,
kumbaga steady player. Kumbaga kung pag sinabing national team kasama na si Chris Newsome, parang siguro magiging ano siya, Gabe Norwood ng Gilas. Parang ganun. Hindi naman sila magka-posisyonan. Pero parang alam mo yung gets mo, pagka sinabing Gilas, andyan agad siya para si Japet Aguilar, sila Chris Newsome. Feeling ko, nasa prime ng career ngayon si Chris Newsome. So, magiging part siya ng Gilas for at least a decade. So, para sa si Richie, okay. Alam mo naman, magaling siya nung college talaga, nung LaSalle, nung UP. Lalo na nung LaSalle, di ba? Doon talaga siya sumikat sa DLSU, sa Green Archers. Pero, kung nagre-revamp sila, pwedeng one-on-one trade. Pero kung ako sa Meralco, magde-demand ako kahit first round pick, kasamang first round pick or dalawang second round pick. Mga ganun, basta siguro dagdagan lang ng picks. Kung sa players, di naman yung daming players ng Meralco Bolts. So kung nagre-revamp na yung Meralco at nakikita nila future nila with Richie, pwede. Hindi ko naman sinasabing si Richie ay magkapantay sila. Kaya nga sinabi ko, lagyan ng round picks para maging fair yung trade. Tsaka, pwede mag-gamble sila kasi nakita naman nila na may potential. May potential si Richie Rivero na maging superstar sa PBA. Magaling naman yun. Ano lang talaga, nasasapawan lang ng social media, ng hate, ng bash. So, kung pinag-usapan naman natin to game, hindi yung showbiz life niya, hindi yung artista life. Kung sa game lang naman, Chris Newsome over Richie Rivero pa rin for now. Kasi rookie year pa lang naman ni Richie Rivero Siguro kung nakita nila si Luigi Trillo na coach nun, or alam ko may say pa rin nata si Coach Norman sa Meralco Basta siguro nakita nila ng potential yung Richie Rivero. Tsaka nga ilang beso nata nasabi din na dapat na mag-revamp ang Meralco Bolts kasi nga okay yung team nila is for tawag dito, kumbaga sure na papasok sa playoffs. Kung yung build nila na team na to is sure playoffs pero hindi sure finals, at lalong hindi sure na magcha-champion. Okay yung core nila for playoffs contention lagi, pero hindi mo sila ang pinaka potential nila is umabot ng finals, pero hindi sila yung threat na parang hindi sila threat na mag-champion. Siguro nung panahon na yun nga kay Allen Durham yun, yung import nila na yun, yung panahon na yun malakas sila. Tsaka nakikita mo na kasi si Raymond Almasan ay injury prone na player na kasi sa sa PBA ang hirap talaga kumuha na sentro na magaling talaga Kaya di nila rin mapakawalan yung Raymond Almasan. Kumbaga kung papakawalan mo si Raymond Almasan, tapos kukuha ka ng guards, lilit sila, di ba? Kahit injury prone yun, pagka healthy naman, pagka naglalaro naman is maganda pinapakita. Pero injury prone talaga di ba? Parang di ata siya nakakatapos ng nakalimutan ko pero yun nga, parang di siya nakakatapos ng PBA finals or ng buong year na healthy. Siguro kung sila ng future center, kahit yung mga tipong GM Calma, yun nga, katulad GM Calma, mga ganun. Na katulad ni di ba? Alam nila lumiliit na yung Magnolia, so kung sila ng James Lapot, kahit project center pa rin siya,
tinetesting nila kung kaya, di ba? So, kuha ko sa nila, kumuha sila ng mga, mag-revamp na talaga yung team na yun. Okay, maganda yung chemistry nila, pero hindi sila threat sa San Miguel Beermen, hindi sila threat sa Magnolia, hindi sila threat sa Ginebra. Sa ngayon, mag-revamp na sila, palitan nila. At siguro, baga magandang maging, yung si Richie Rivero, magandang maging piece sa mangyayaring revamp ng Meralco Balls. So kung maabot ka dito at hindi ka inantok, kakantok daw ako eh. Good job, hindi ka inantok, di ka nakatulog. So yun na nga guys, thank you for watching. So kung tingin yung fair by trade Richie Rivero for Chris Newsome, or may naisip kayo na katulad nun, sabi ko may round picks isamahan, or one-on-one trade, anong trade ang maganda for Meralco Bolts at Phoenix Fuel Masters? So guys, like, comment, share, subscribe. Thank you for watching.